Ilang sandali na lang, 2025 na. Ang mga ospital sa buong bansa naka-code white para sa dagsa ng mga mapupuruhan ng paputok at ligaw na bala. Live mula sa Maynila, may live report si Katrina Son. Katrina? Atom, ilang ospital ang iniikutan natin ngayong gabi para makita ang kanilang kahandaan. Gaya na lang dito sa Dr. Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila. As of 8 p.m., umabot na sa 18 ang mga biktima ng firecracker-related injury na itinakbo sa Dr. Jose Reyes Memorial Medical Center. Mas mataas ng 43% kumpara noong isang taon. Nangunguna sa mga dahilan ng firecracker injury rito sa JRRMMC ay mga paputok na King Kong at 5-star. Inaasahan daw nilang madaragdagan pa ang mga isusugod dito pagsapit ng hating gabi. It's so alarming na ang mga kaso ay mostly less than 18 years old, and yun nga ang passive victim talaga. So there's really a mass siguro sa mga magulang na talagang bantayan ang mga bata. Dito unang nag-ikot ngayong gabi ang DOH. Ayon kay Yusek Emiliza Perez Chong, mas tumas daw ngayong taon ang kaso ng mga naputukan, kaya naman hinihikayat niya ang lahat na mas mag-ingat. This is a challenge talaga. So talagang campaign, information drive sa lahat ng Pilipino at yung lahat ng DOH hospitals ay handa. Dahil ito yung mga bagay na beyond our control dahil most of the patients are passive. So ibig sabihin hindi nagkataon. So aksidente talaga and we want everybody to be tulong-tulong. Sa Quirino Memorial Medical Center naman sa Quezon City. Andito ako ngayon sa treatment room ng QMMC at handang-handa na raw sila sakaling dumagsa ang mga pasyente mamaya ng mga firecracker-related injuries. Katunayan, nakasterilize na daw ang lahat ng kanilang mga gagamiting mga instruments. May mga itlog na rin dito para sa Watusi ingestion cases. Sa buong buwan ng Disyembre, isa pa lang ang naitalang kaso rito sa QMMC. Biktima ng quitis ang pasyente. Pero hindi pa rin daw sila nagpapakampante. Buong buo yung pwersa ng mga residente, ng mga consultants natin dito sa Quirino sa paghahanda at sa katunayan naka-code white kami. Atom, balik naman dito sa JRRMMC. As of 11:05 ay umakyat na sa 24 ang bilang ng mga biktima ng paputok rito sa ospital. At yan na muna ang latest na way maging ligtas ang inyong bagong taon. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Katrina Son. Hindi lang mga kaso ng naputukan sa salubong 2025 ang tumaas. Sa hiwalay na datos, may halos 20 na ring kaso ng walang habas na pagpapaputok ng baril. May report si Sandra Aguinaldo. Mula December 21, 12 na ay sinugod na biktima ng paputok sa East Avenue Medical Center. Kumpara sa 3 kaso lang noong nakaraang taon. Isa sa mga biktima, babaeng 61 taong gulang na nagka-second degree burns nang magliyab ang ginagawa niyang whistle bomb noong December 29. Sa Tondo Medical Center, 7 ang biktima ng paputok mula December 21. King Kong, 5-star at Boga ang nakadali sa maraming biktima. Gaya ng isang pasyenteng tinamaan ng Boga na nagkalapnos sa hita at binti. May mga dinala ring pasyenteng na aksidente o tinamaan ng bala. Ang ilan sa kanila nakainom. Nagpapagaling naman sa bahay sa Naik, Cavite ang 10 taong gulang na lalaking lapnos din ang balat dahil sa pinaglaro ang Boga noong December 27. Hanggang ngayong alas 6 ng umaga, 188 na ang naitalang fireworks-related injuries ng DOH. 52% na mas mataas kumpara sa 124 cases noong 2023. Bukod sa mga napuputukan, binabantayan din ang mga mabibiktima ng ligaw na bala. Sa tukuran sa Buanga del Sur, isang miyembro ng CAFGO ang sugatan nang may ligaw na balang tumago sa bubong ng kanyang bahay. 18 insidente na ng indiscriminate firing ang naitala ng PNP ngayong salubong 2025. 4 sa mga ito ang nagdulot ng injuries. 13 naman dito ang inaresto. Ayon sa PNP, malaking tulong daw ang kanilang ballistics identification system para matukoy ang mga suspect sa mga insidente ng ligaw na bala. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kahit mabigat ang traffic, hindi nagpatinag ang mga umakyat ng Baguio City
para magbagong taon at makapamasyal ngayong holiday break. Mula sa City of Pines, may live report si EJ Gomez. EJ. Atom, mas maingay na nga ngayon dito sa Burnham Park sa Baguio City para sa Salubong 2025. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dito sa pag-concert ng Baguio City LGU sa Melvin Jones Grandstand. Susundan ito maya-maya lang ng inaabangang fireworks display. Maraming nakabakasyon dito sa Baguio City ang na-traffic, naubos ang pasensya sa kalsada at kung ano-ano pa. Pero ngayong nasa Baguio na, may mga naglatag na rito at nagbaon ng pagkain para salubungin ang 2025 at mamasyal kalaunan. Panglatag, unan, kumot at pagkain para sa puyatan ngayong pagtatapos ng taong 2024 at pagsalubong sa taong 2025 na mangyayari sa ilang minuto na lamang. Excited! Excited na excited! Are you excited to see the fireworks? Yes! Wow! Yun na rin yung pinaka-highlight ng climate kasi malamig. Masarap magkape habang hinihintay ang New Year. Pamorningan ng araw ang ilan sa mga turista dito sa Melvin Jones, dito nga sa Burnham Park, Baguio City para sa masayang salubong sa bagong taon. Mula po rito sa City of Pines, Happy New Year po sa inyong lahat. Balik sa iyo, Atom. Happy New Year at maraming salamat, EJ Gomez. Marami na ring beachgoers ang magbabagong taon ngayon sa Boracay. Ang kanilang aabangan doon, alamin sa live report ni John Sala ng GMA Regional TV. John? Atom, excited na nga ang mga narito ngayon sa isla ng Boracay para sa New Year countdown at syempre sa inaabangang engranding fireworks display maya-maya lang dito mismo sa beachfront ng isla. Dumoble nga ang bilang ng mga dumagsa ritong magsasalubong sa 2025. Karamihan sa mga turista pinili talagang mag-New Year sa Boracay para ma-experience din ang kakaiba at memorable na New Year sa isla. Kagaya na lang ng New Year countdown at fireworks display. Di gaya ng mga nakaraang taon na maambon ng New Year's Eve, ngayon ay maayos naman ang lagay ng panahon. 11 mga hotel at establishments ang nagtulong-tulong para ma-level up ang countdown. Pero bago ang countdown, syempre, kanya-kanyang party muna ng mga turista sa mga establishments. May mga nag-merrymaking na. May iba namang naglibot sa isla ng may kasamang bandang tumutugtog. May ilan namang piniling manood ng fire dance performances. At syempre, may mga nag-chill sa resto bars habang nakikinig sa mga reggae music o relaxing music. Atom, halos napupuno na nga ngayon ang beachfront dito sa isla ng Boracay dahil sa inaabangang fireworks display na ayon nga sa local government unit ng Malayaklan ay puno raw ng sorpresa. Yan ang latest dito sa isla ng Boracay. Happy New Year sa inyong lahat. Balik sa inyo, Atom. Happy New Year at maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV. Nagsasaya ngayon sa Pasay ang mga kababayan natin para sa salubong 2025 Kapuso Style. Ang latest sa star-studded GMA Countdown sa live report ni Jamie Santos. Jamie! Atom, ongoing na ang countdown to 2025 ng Kapuso Network dito sa Mall of Asia. Todo bigay ang Kapuso Stars na naunang nag-perform sa Kapuso Countdown to 2025 Isa sa Puso. Gaya nina Sanya Lopez, Kailin Alcantara at Isabel Ortega. Kaabang-abang din ang performances nina P-Pop Kings SB19, Julie Ann San Jose at Raver Cruz. Si 2024 MMF Best Supporting Actor at Lolong Star Ruru Madrid ang isa sa mga host ng program. Pagpatak ng 12 midnight ng January 1, 2025, isang bonggang fireworks display ang masasaksihan. Rain or shine, hindi natinag ang mga kababayan natin dito sa Pasay sasalubungin ang bagong taon. Mahigpit na seguridad ang pinatutupad sa palibot ng venue. Atom, bukod sa GMA, napapanood ng live ang Kapuso Countdown sa GMA Pinoy TV at sa iba't ibang social media pages. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa'yo, Atom, at Happy New Year sa'yo. Happy New Year at maraming salamat, Jamie Santos.
2025 na sa ibang bansa na unang sumalubong ang New Zealand. Sinundan niyan ng muling pagningning ng Sydney Harbour sa Australia. Sa Brazil, inaayos na ang main stage sa Copacabana Beach sa Rio de Janeiro na inaasahang daragsain ng mahigit 2 milyong turista. Habang sa Amerika, inaabangan rin ang tradisyonal na pagbaba ng Times Square Ball sa New York City. Gaya sa mga nagdaang bagong taon, todo costume na naman ang ilang taga-Tondo sa Maynila. May live report si Bam Alegre. Bam! Atong, Happy New Year! Basta New Year party dito sa Tondo, talaga namang sama-sama hanggang magdamagan, pa-morningan nga, ika nga. At nandito tayo ngayon sa Dagupan Street sa Barangay 155 sa Tondo, Maynila, kung saan isinasagawa nila yung kanilang taunang costume party. Ito yung kanilang paraan para magsama-sama. At ito nga, pinaglaanan ng oras, pinag-isipan, makukulay, malikhain. Minsan nga may kababalaghan pa nga yung tema at pakabugan talaga. Pero kahit kanya-kanya yung pagdiriwang at handaan, safety first pa rin dapat. At tinitiyak ng pamunuan dito ng barangay na may rumoronda pa rin mga tanod para sa seguridad at kapayapaan dito sa lugar. Of course, yung sitahin din yung mga bata na iwasan din yung pagpapaputok. So ngayon, medyo nasa semi-final round na talagang decision-making na kung sino ba yung mananalo ng costume party. At yan ang slice lamang ng Tondo celebration dito sa Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Balik sa iyo, Atom. Happy New Year at maraming salamat, Bam Alegre. Divorce nina Angelina Jolie at Brad Pitt na settle na. Kinumpirma ito sa Reuters ng abogado ni Jolie pero hindi idinetalye ang nilalaman nito. Wala pang komento si Pitt. Ikinasal noong 2014 ng dalawa na tinawag na Brangelina ng fans mula nang maging magkasintahan noong 2005. Pero noong 2016, naghain ng divorce si Jolie dahil sa umano'y pananakit ni Pitt sa kanya at kanilang mga anak. Mariah Carey inanunsyong in the works na ang kanyang bagong album. 2018 pa ang kanyang huling studio album. Mabuhay Kapuso! Happy New Year! Ilang sikat na Thai actors na napanood sa GMA Network nagpahatid ng New Year messages sa mga kapuso. I'd just like to wish everyone a happy New Year, especially to the GMA fans. To everyone in Philippines, Happy New Year and Merry Christmas. Wish you a great health, wealth, and the best 2025. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Muntik nang magbagong taon sa evacuation center ang ilang taga Davao City. Pinalikas kasi ang ilang residenteng nakatira malapit sa isang sapa nang umabot sa critical level ang tubig nito dahil sa malakas na ulan. Nakauwi naman sila bago ang pagpapalit ng taon. Inabot naman ng baha ang isang rider sa Davao City rin. Tumirik tuloy ang kanyang motorsiklo at kinailangang itulak. Walang bagong bagyo pero apektado ng Intertropical Convergence Zone, shear line, easterlies at amihan ng iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, may tsansang maging maulan hanggang mamayang salubong ng bagong taon. Kabilang dyan ang Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. Inaasahan ding magiging maulan ang unang araw ng 2025 bukas ayon sa Pag-asa. G ka ba sa adventures this 2025? Pwedeng isama sa bucket list ang hiking sa challenging na Mount Kabunyan. Alamin sa report na ito. Sa bundok na itinuturing na sagrado, para ka na ring umakyat sa kalangitan at tumawid sa buwis-buhay na hanging bridge sa matarik na bundok. Sa mga may travel goals sa 2025, pwedeng umakyat sa Mount Kabunyan sa Bakun, Benguet. Bukod sa haba ng hike na 4 hanggang 5 oras, matarik ang ilang bahagi. Kaya challenging ito maging sa mga seasoned hikers. There is some part na malapit dun sa pinaka-summit, yung mismong tagilid na napaka-steep. And it was just located just right beside ng cliff. Like right on the edge na sobrang delikado. Kaya safety ang priority ng mga guide. Pero itong Mount Kabunyan ang may pinakamagandang tanawin
Mula sa hulban ng kabundukan, tanaw rin ng kabuuan ng bayan. As long as meron kang eagerness na ma-reach yung top, then yeah, you should try. No matter how hard the hike is, as long as ma-enjoy mo yung moment, it's really worth it. Yan po ang State of the Nation ngayong huling araw ng 2024. Naway maging ligtas, masaya at masagana ang 2025 sa ating lahat. Para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Happy New Year! Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.